Lane Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Super Radio Easy Double B #1. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Ayan, ito na ho. May makakausap tayo si Gerald Abergos, si ating kaibigan. Suki! Good morning, Suki Juge. Gerald. Magandang good morning, Tita Susan. Magandang good morning, Mark. And magandang umaga rin po sa lahat ng mga naka-work from home na nakikinig at yung mga nasa office na medyo napapag-isip-isip ngayon. Lalo na kung re-resignan ka ng mga empleyado mo dahil gusto nila. Pwede namang work from home, pipilit mong magbalik na sa ano. Opo. Tita Susan, siguro ang para makafocus tayo ng ating mensahe ngayon sa ating mga tagapakinig, focus tayo ng dalawang topics. Number one is yung mensahe natin para din sa mga nagbabalak na talagang mag-quit ng jobs. Tama yung sabi mo, Sir Mark, kanina, na actually may study na ginawa na people are quitting their jobs just to stay at home. Ano na po yun, medyo nakakakaba na po yun sa mga employers natin. And siguro po, magbigay tayo ng tips or hindi naman tips, pangit naman yung tips. Seryosong usapin ito Siguro guide po natin sa mga employers natin at syempre po dun sa mga mukha yatang magbabalak ng mag-quit na kanilang job or hindi magtuloy talaga because of the idea of wanting to stay at home. Una-una po, doon po muna tayo sa before po na lahat ng ito. Tita Susan, naalala niyo po, ang news po natin before po tayo Taal volcano na eruption noon at itong COVID is 4 a.m. yung mga empleyado po natin sumasakay ng bus para makaabot ng alas 8 ng time in sa opisina. Yun po yung problema natin before all of this COVID thing happened. Definitely, babalik at babalik po yan. Lalo na ngayon, kumonti na po ang jeep, kumonti na po ang bus. Napakarami pong sitwasyon na nakita nating nagbago because of the pandemic. Maraming kumpanya na nagsarado, maraming mga napilita magbenta ng kanilang gamit at yung mga namamasada before, pumigil na rin. So traffic situations po, talagang mahirap po yan. Although, nasagot na naman po kanina ni Cheryl at nakita na po, na-discuss na po natin. Now, Tita Susan, Mark, modesty aside po, besides expertise on social sciences, ako rin po ay may Master's in Business Administration. So, yung topic po natin ay talagang po pwede nating maiayos ng naaayon sa pangangailangan. Tatlong letra lang po ang kailangan natin maibigay, yung KPI. Key Performance Indicator. Okay. Sa mga kumpanya po na nag-iisip na sige pag work from home ko na itong mga tao ko. Sabi naman po natin na nakakatipid sa kuryente, sa okay, discuss man po 'yon. Pero dapat sigurado po yung tinatawag nating Key Performance Indicator kasi ito po yung measurement ng success ng company vis-a-vis measurement ng success ng tao, ng empleyado. Kailangan maging napakalinaw po ng key performance indicator na ibibigay natin doon sa empleyado na naka-work from home or who would like to work from home para hindi po maagrabyado yung kumpanya. Kasi definitely ang nangyari po, Tita Susan, is pag naka-work from home, medyo ang productivity mababa, medyo hindi naasikaso. Kaya nagugustuhan sila sabi, hindi, magtrabaho na lang kayo, bumalik na lang kayo sa opisina. But now we know the hassles. So, ang po natin sana, maging napakalinaw po ng key performance indicators para hindi naman po natin mapagbibintangan itong empleyado naman talaga na gumagawa ng matino habang naka-work from home dahil namimit po niya yung kanyang mga performance indicators. Pero hindi ba yan, Gerald, wala bang paraan, eksperto ka naman dyan sa business administration, ay wala bang paraan talaga na masukat mo ang productivity ng empleyado mo with the least supervision? Yung hindi naman kailangan kayo nakahanay dyan ng mga computer tabit-tabit, nakikita mo na pumipindot siya sa computer niya. Yung paraan na makikita mo na ang output niya ay malaking tulong sa kumpanya at yung mataas ang kanyang KPI, yung tawag mo, Key Performance Indicator.
Mas maraming paraan at meron tayong paraan na pwede nang magamit ngayon because of that. Because of that idea. In fact, marami na po tayong mga analytics na software, yung mga reporting tools kasi work from home nga po nag-uusap lang tayo at tatransact lang tayo ng business through the internet. So lahat ng transactions through the internet, pwede pong matrack yan. May timestamp yan and everything. At meron na po tayo mga analytics software na makikita kung ito ba talagang empleyado ko nagtatrabaho, ilan ba ang clients niya sa araw na to. Makikita po yun na as if the person, the employee, is still at the office. Oy naman pala Actually, meron po tayo nun. Ako nga, ewan ko, Gerald, if you will agree. Yung ganyan nga, makaluma pa nga yan Dapat nga, sinusukat mo dyan yung output itself. Kasi may mga empleyado na they don't work hard, they work smart. At yan ipapakinabangan ng kumpanya. Hindi kailangan tumbling ka ng tumbling. Dapat yung isang tumbling mo lang ay napakalaking tulong na sa kumpanya dahil kalidad agad ang trabaho mo. Hindi mo kailangang maghapon na magpipipindot. Pagdating naman, at the end of the day naman, wala naman disilbi talaga yung mga pagpipindot mong ginawang yun, pagtatumbling mo ngayon. Diba? We are on the same page. I agree with you, Mark. Kasi diba, isa rin sa key performance indicator, yung actual yung actual output for the day. Yes. Yung output kasi may iba nagtatrabaho na, okay, mamaya ko na ito gagawin. Pero pag ginawa niya, perfect naman. Kasi naman, di ba, bibigyan mo naman, alam mo yung task na ng tao di ba? So, pag nagawa niya yun, ibig sabihin, nagtrabaho siya. Right. Di ba, kaya mong sukatin? Kasi nga, di ba, Gerald, biruin mo ba naman ang balita? Sabi ba, 12 mil ang itataas ng 12 lang naman, 12 pesos, 12 mil ka naman. 12 pesos ang itataas daw, baka next week. Kaya, siyempre, ang kasunod niyan, Gerald, taas pasahe na naman yan, lahat. Pasahe, pagkain, everything po yan. Aangat na tataas lahat ng presyo because of that. Yun naman po nakita natin na magiging problema. Bakit pa po tayo magpapadagdag sa problemang yan? Yun, sakit na naman ang ulo ng lahat ng mga Pilipino. Hindi na naman mangyari. Sabi siguro maganda aralin na rin talaga ng mga kumpanya. Kasi yung mga kumpanya na yung pwede makita nila yun na, ito na lang, yung workforce natin, ito na lang papasukin natin. Kasi pwede naman silang makapag-deliver kahit nasa bahay nila. Tulad po ng nasabi ko kanina, ifo-focus natin sa dalawang aspeto itong usapin natin. Una, yung para sa mga kumpanya, katulad niya na dapat sabi ko nga kanina, na maging malinaw ang key performance indicator nung yung dinecide nila na maka-work from home. Plus, for the company also, gusto kasi ng kumpanya rin na makatipid. Tulad, nabanggit na naman to kanina, ulitin lang natin for the benefit na nakikinig ang ating mga business owners. Na mas nakakatipid sila sa utilities, kuryente, tubig, security. Kung napakalaki ng building nila, biglang pwede na i-close yung ibang floors ng building, yung ibang lilipat lang. So tipid na sa kuryente, tipid sa blackout control and everything, aircon. Ang laki po ng matitipid ng isang kumpanya na ipapa-work from home ang mga tao and pati ang safety and security ng persons, yung mga employees, magagaranti rin po ng mga employees, ng mga employers. Knowing na kapag safe and working at home at malinaw ang KPI, ang pag-uusapan lang naman natin, Tita Susan, asan yung output mo for the day. Pag naibibigay yung output, that's it. Kung hindi naibibigay, ay may karampatang responsibilidad yun para sa employee. Kasi nakausap natin, di ba, kung tama lang yung, di ba sabi ni Cheryl, meron kang hawak ng mga kliyente May kliyente ka. Titingnan mo lang naman, kung walang reklamo yung mga kliyente na hawak niya, ibig sabihin, nagagawa niya trabaho niya. Kahit siya ay nasa bahay. Napakalinaw naman po ng performance indicator dahil tama po yun, may kliyente. Pag nagreklamo ang kliyente ay wala tayong pag-uusapan, talagang hindi mo ginawa ang trabaho mo. Or kung ginawa mo naman ang trabaho mo at ang kliyente, at least makapag-reason out man lang ng tama. Pero yung sinasabi naman nila, Gerald, yung kunwari naman sa panig naman ng mga employer na gusto talaga magpabalik sa opisina, sinasabi naman nila,
Ay, hindi ka. Iba pa rin yung pag nagmi-meeting kayo, face-to-face kayo, kasi meron ka raw sense of belongingness. Pag kayong nasa isang kwarto kayo at nagsa-strategic planning kayo, ay magkakaharap kayo, iba pa rin daw yung kinakausap mo, yung mga Staff mo. middle management mo o mga staff mo ng face-to-face kayo. Nakikita mo yung mga kilos niya, galaw ng mata, yung mga ganun ba? May ganun din ba sa management na sinasabing mahalaga rin? On the other side of the story, of the coin, tama po yun na yung physical presence natin sa isa't isa, nakikita mo yung tao, nararamdaman mo yung presence niya, you work together, you're working as a team. Ang laki po ng productivity noon sa isang kumpanya. And dun sa social relationships din ng tao, and of course, your working relationships. Hindi naman po natin mapaghihiwala yun eh. Yung sabing trabaho lang, walang personalan. No, human beings po tayo. Lahat tayo ay dumadaan sa personalan. So ito rin po yun. Nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa ating mga staff, sa ating mga employers, sa ating mga boss. Dahil nalaman natin na they're working so hard. I would work hard too. Kasi we're working on a goal. Yun po ang maganda dun sa face-to-face na yun naman po ang ginagawa natin dati. At dun tayo naging mas productive. Oo, tsaka daw ang hassle daw rin nila dyan, Gerald. Kunwari, nagsa-strategic planning meeting kayo sa Zoom. May mga kasama kayo doon, naglalagang internet niya o nadidistract siya ng kanyang anak na makulit. So parang distracted yung attention niya para siya ay mag-contribute sa pinag-uusapan o ma-absorb niya yung pinag-uusapan. Malaking diferensya doon sa nasa isang kwarto kayo, walang distraction, walang abala, nakatuong ka sa pinag-uusapan ninyo. Yung gano'n naman daw, sabi naman, Gerald. Ay naku, Mark, relate ako dyan na nagbi-meeting pero ang tagal makapagbigay ng statements, ang tagal sumagot. May delay, hindi, I look at, I'll see the data, nandiyan sa tapat mo yung data, pwede buksan mo na lang, things like that, So, tama yun. Iba kasi yung nasa values kasi yan ng employee. Pag work mode ka, it's really work mode. Pwede na siguro pwede na po tayong bumaliktad naman ng usapin. Doon naman po tayo sa mga tungkol naman tayo sa kanina po employer ang pinag-uusapan natin. Sa employees naman po tayo ngayon. Sa mga employees naman po kasi kapag tayo ay naka-work from home, hindi po ito ay naka-work from home ako, hindi mo ako pwede istorbohin because I'm at home. Hindi po, work mode pa rin po 'yun. Tayo po ay sinisweldohan para gawin yung trabaho natin, para ilabas yung output natin, yung inaasahan, yung responsibilities natin. Pag work from home naman po, ay huwag naman po nating abusuhin yung work from home na yan. Naramdaman na po natin na pwede naman pala natin alagaan ng pamilya natin habang nagtatrabaho tayo na maayos while working. Pwede naman eh. Ang problema po work from home na, tapos buksan niyo po ang Facebook. Ay nako, nag-bike kung saan, nag-shopping kung saan, ay doon po sa may ATM, may ganun pa po ano naman po ang mararamdaman ng employers. So kung work from home naman po, pag work from home, work mode naman po. Konting paggalang naman po sa employer at paggalang sa sarili na kayo po ay sinuswelduhan at may dignity of work naman po tayo kasi so, yan siguro ganda dati pa yung sinabi ni bago pa nagpandemya, natatandaan ko may interview ako kay Secretary Bello nga na ito yung kasagsagan yung matinding traffic yung pwede aaralin mo doon sa isang kumpanya, aaralin mo kung sinong mga empleyado mo ang talaga naman pwedeng work from home ang arrangement. Kung halimbawa may mga meeting i-schedule mo na lang yon, but not necessarily pupunta ka po everyday physically nasa ka, makikita mo naman yon na itong pwede silang mga work from home na lang. Ngayon mas may reason siguro ngayon na aralin yan. Dahil nga sa mga nangyayaring sitwasyon. Siyempre, may COVID pa nga naman tayo. Matindi yung pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, di ba? Hindi naman maganda rin ang public transport natin. Hindi pa rin maganda. Hindi pa po talaga. Siguro mas maganda na mas ngayon yan aralin ng dole. Tito Susan, one point din po na is doon naman po tayo sa doon sa mga talagang decided na po sila mag-quit ng job. Kasi naramdaman nila na
anak ko, kailangan talaga ako ng pamilya ko. Doon niya nakita yung need to be with the family. Especially ngayon, hindi pa naman po pumapasok ang mga anak natin sa physically nasa school kasi 'di ba ang school practically for working parents alagaan po yun ang bata kaya po nasa school para alagaan ng school yung mga bata. So okay, I like that idea too because my daughter is gonna be safe at school. Alam ko yan. Pero po yung sa mga talagang nag-decide na mag-quit ng kanilang trabaho, siguro po mapaisip naman po tayo na hindi mag-quit ka ng isang trabaho at mag-apply ka for another trabaho. There is something we call entrepreneurial mind. Baka naman po, meron tayong kakayanan sa sarili natin, sa atin, sa mga resources natin, human resource natin, skills and talents natin, or ano mga resources na pwede nating magamit for our own entrepreneurial projects. Baka naman pala, okay naman pala, pwede naman pala ako magtinda. Naalala niyo po nung panahon ng March, April, May, napakarami po nating mga binibili sa ating mga kaibigan dahil alam natin they're trying to earn income. Pwede po natin pag-isipan yun, yung entrepreneurial mind po natin. Siguro kailangan natin pigain ng konti para makuha rin po natin yung income na kailangan natin for the family and at the same time, maalagaan po natin physically, personally, ang pamilya natin. Minsan kasi pag ang rason, halimbawa, ang rason ng isa dahil magre-resign na lang siya after nag-work from home for 2 years, pag ang sinabi niyang rason ay gusto niyang maalagaan na yung pamilya niya, ay yun, ano na yun, wala nang diskusyon doon. Napaka-valid na reason. Oy, remember si Goddess nga, di ba? Nag-resign dahil gusto niya nakapokus siya sa kanyang anak. Oo, syempre, yan ang number one consideration. Kaya ka naghahanap buhay para sa pamilya mo. Di syempre yung mga ganyan, individual decision niya ng mga ng mga empleyado. Kaya nga lang nga, sinabi rin nga ni Gerald, di ba, yung pag-aaral, nagiging trend nga yan. Talagang marami ang ayaw na doon sa dati. Parang natutunan, para bang itinuro na sa atin ng pandemyang ito, yung ganyang klaseng setup na pwede naman. Pwede naman. Nagtuloy-tuloy naman ang kumpanya di ba? Nagtuloy-tuloy din naman ang trabaho nila. Parang itinuro na sa'yo ng pandemya na, baka pag-isipan mo, pwede naman ito. Di ba? Kung may mga butas-butas man yan, doon sa yung key performance indicators, baka pwede naman yung pag-isipan kung paano. Kagaya nga sabi ni Susan Gerald, di ba? Baka naman pag kailangan mahalagang meetings, strategic planning meeting, baka maganda mag face-to-face kayo. Yung daily mo namang trabaho, na napagana mo naman, napaghulong mo naman sa bahay, baka pwedeng sa bahay na lang yun, di ba? Kasi naman, yung mga ganyan na meeting, pwede naman yung i-arrange na, sige, every ganito every Wednesday, may meeting tayo, you have to be here, di ba? Totoo yan. Tama po yan. Pwede na. And sa atin po, excited din naman tayo makita yung ating mga teammates na magsasama tayo ng meeting, na magkasama ulit tayo. Hindi naman po inaayawan natin yung isa't isa. Excited din tayong makita ang isa't isa. Pero yun na nga, there are so many considerations and isa sa mga pinakamalaking consideration na natutunan natin is knowing what really is important. What are the important things for us. Basta ang dito is, bottom line, Gerald, is merong mga trabaho na pwede talagang work from home. Opo. Meron. Pwede po. Meron nga akong dalawang kaibigan kilala ko sa ad agency sila Give up na talaga nila yung physical office nila. Na talagang tinuro sa kanila nung pandemya na eto ad agency sila. Pwede. Nakakabuo pa rin sila creatively. Tapos nandun lang sila sa mga kanilang mga bahay at tapos ang kanilang mga creative meetings, kino-coffee shop na lang nila. Siyempre, di ba? At di ang laki ng natipid nila, wala na silang physical office. Magbabayad ka pa doon, di ba? Tapos parang sabi nila, parang ang kanilang findings, Gerald, parang mas ganado raw. Na-realize sila, bakit parang mas creative yata ngayon ang mga tao ko? Parang mas ata sila, mas productive in fact ang feeling nila. Pag nandun sila sa mga bahay nila. Kasi siguro nagkaroon ka ng peace of mind. Imagine mo yung the fact na hindi ka nalalabas para makikisalamuha sa ibang tao. Lalo na kung nagko-commute ka, napakahirap noon. Kaya lang, Gerald.
Wala na namang oras. Magpapaalam. Napakarami pa po nating pwede mapag-usapan. Pero Oo. mukhang kailangan po nating magtrabaho. Salamat, Gerald, Oo. and thank you again. For For, as always, no accommodating. problem po. No Work, problem work po. from home ka, Anytime. Gerald? Work from home yan. Hindi po. Nasa office po ako. Okay. Ako po'y hindi po work from home. Saka mas hindi. preferred ko po. Mas preferred ko po ang working at the office. Okay. Thank you, sige. Gerald. Ingat. Opo. Hoy, happy birthday kay... Salamat. Thank Thank you. you. Happy birthday kay Clevie Oligario Villanueva ng Barrio